Hi guys, welcome in this channel. Let's say general reading for cards. Ay, nakaka-recover mo lang from isolation, or you're in-isolate mo yung sarili mo, or in a hermit mode ka. Now you are passionate and naging active ba? Nagsimula ka na maging active and inspired and excited to take action or to start something new or to do something new, no? Na gano'n na you're energetic, excited, and active. Yan, positive sa mga gagawin mo. Kompleto na yung tools mo, and that's why nag-umpisa na yung mamuhay ka ng healthy and nag-grow consistently, no? And marireceive mo yung blessing, merong blessing na papasok sa'yo. It's a blessing from it's a blessing from God. Yan. It's a blessing from God. And yung magician dito ay kompleto na yung tools. Yan. Kompleto na yung tools. Hindi ibig sabihin na gumagawa ng witchcraft, ha? Hindi sinusuportahan ng God, hindi sa side ng God, hindi guided ng God ang mga gumagawa ng witchcraft. Kasi sakop yan ng evil forces ang mga gumagawa ng witchcraft at mga spells. Any form of spells, any form of witchcraft, any form of sorcery. Lahat ng klase ng spell ay form ng witchcraft, okay? Lahat ng klase ng kapatimang conjuration, palipad hangin, witchcraft yan. So kung yan ang iyong gawain, kung gumagawa ka ng ganyan, na hindi ka sa side ng God, hindi ka sakop ng God, sakop ka ng kadiliman, yun ang pinaparating ng God. So if you want to be in the side of light, or yung hindi ka sakop ng kadiliman, you need to stop doing evil. Yung mga pinagbabawal ng God, you need to be obedient sa God, and you need to follow God's rules. And kailangan mong change your heart. Kasi yung nag-uudyok sa mga ganyang gawain ay yung inggit. Inggit is root of all evil. Greediness, no? Yan ay mga pinagmula ng evil yan. Yan dyan simula ang evil, di ba? Sa greediness at inggit. Lalo na yung inggit, no? At greediness. Pag greedy ka, hindi ka din tatanggapin ni Jesus Christ sa karyaan niya. Isipin yan. Ang sabi ni Jesus Christ, ang mga greedy o gahaman o sakim ay hindi magmamana ng aking karyaan. So, ayan. Ito ay kompleto ang tools. No? Kompleto na yung tools mo. Anong ibig sabihin ng tools kaya dito? Yung mga protection may strong na. Ayun yung mga depensa, no? Maaaring pwedeng through prayer na depensa, mga protection or depensa mo sa katawan mo, hindi mga bakod-bakod, ha? Hindi spell ang depensa, ha? Pagdating sa God, ha? Yung mga ganyang spell na bakod-bakod na yan, mga orasyon, any form of orasyon, hindi yan nga sa God, hindi God ang natuturo niyan, fallen angels yan. Kumbaga, ang depensa ay kadalasan through prayer. Hindi mo kailangan gumawa ng mga any form of occult or witchcraft para lang depensa mo yung sarili mo. Yan. Hindi galing sa albularyo ng mga depensa, ha? Yung mga nagtuturo sa mga albularyo ng mga orasyon at mga ritual, o kaya yung mga panggagamot nila na lalo na gumagamit ng orasyon, mga orasyon guys, o habak kung tawagin. Fallen angels ang nagagay dyan. Fallen angels ang kanilang master. Yan na natuturo sa kanila na mga ganyan Pero kung manggagamot na mga herbal lang siya guys ba, na walang orasyon, walang ritual, mga ganyan, yan ay hindi yan siya fallen angel, of course. Kung mga herbal lang naman, na walang orasyon, basta may orasyon, basahin niyo sa Bible, yan ay pinagbabawal lang. Yan ay occult, yan siya, no? Occultism or nabibilong sa witchcraft, mga ganyan. So ewan ko lang yun yung numerology. Kung occult ba yan siya. I think it's occult Yun yung numerology. Ito naman guys, baka magtaka kayo. Kasi gumagamit ako ng tarot cards. At hula, no? Pero yung nag-guide naman sa akin dito, God naman
nagsisik naman ako ng guidance sa God, hindi naman sa evil forces. No? At, yan. So, ayan siya guys, so, at hindi naman to form ng witchcraft. Okay? Hindi naman to witchcraft. Kahit i-research pa, hindi to witchcraft guys, ang ganito. Ito ay divination siya, pero yung guide, nagsisik ako ng guide sa God. No? Ayan guys, your protection or defense, siguro yung naglagay ka ng healthy boundary. Yan, isa na yan sa defense eh. Or kung ano mga protection na meron ka. Maring prayer, no? Ayan, isa yan sa matibay na protection, no? Panangga protection, prayer, no? Na walang orasyon na, yung mga orasyon na yan, fallen angel yan. Fallen angel ang nagturo niya sa mga tao. Pag gumagawa ka ng mga orasyon, o yan ang mga gamit mo, ginagamit mo, o nagbabanggit ka ng mga orasyon, under ka sa control ng fallen angel. Baka hindi aware, di ba? Baka hindi nila nabasa yung sa Bible, no? Yung warning ng God about sa mga ganyan. Na yan ay occult, yung may mga orasyon at ritual. Yan. Occult or witchcraft yan siya. Witchcraft and, or occult. Yan. Dati hindi ko din alam yan eh. Malay ko ba nun? Dati. Pero na-reveal sa akin ng God yan. Kasi ginagamit ko siyang dipinsa dati kasi alam kong binabato ko ng palipad hangin. Ginagawa ako ng scheme and deceit, mga spell ba, binubulungan, ganun. At yung iba nangungulam sa akin. Kaya ganun din yung ko, nagre-research ako ng mga dipinsa sa YouTube. Sinabihan ako ng God at si Jesus Christ din. Hindi ko alam dati. Sinabihan ako ng God na huwag daw ako maggamit ng mga ganyan kahit yung mga pang-dipinsa nila ng mga orasyon. Kasi pag yan ang gamitin ko, gagawin ko, sambitin ko, ma-under ako sa control ng fallen angels. Oh. Tapos, may napanood ako sa YouTube na yun nga nakasulat sa Bible, warning ng God, na yan ay occult yan siya or witchcraft, form of witchcraft. Yung may mga orasyon at mga ritual, kahit orasyon lang. Ganun din si Jesus Christ, diba, pinatigil ako noon. Sinabi ko na yun. Dahil masama nga yan. So, pero nasa inyo na yan kung maniwala kayo. At yan ay nasa Bible naman, may warning ng ganyan. No, sa Bible, hindi lang basta sa sabi-sabi, kundi nasa Bible mismo yan. Okay? May warning ng ganyan. Isa yan sa tricks ng mga fallen angels para makuha ang soul ng mga tao. Ang paggawin ng mga tao ng ganyan. Lalo na yung mga hindi aware. Sige, gawa. No? Kaya, sa mga nakaalam na dyan, na nakarinig dito, so nasa inyo na yan kung ano yun ang susundin ninyo. Ang guidance ng sa liwanag, ng sa side ng God, or guidance ng fallen angel. So, ayan, let's see ang in-embody mong energy. Maingay yung so yun o. Malakas ang senses mo ngayon. Yung third eye mo bukas and malakas yung pakiramdam mo. Truth kasi color blue eh, no? Yung nakikita ng third eye mo ngayon, yung nakikita mo talaga. No? Kung bukas ang third eye mo, sa mga bukas ang third eye. Kung ano yung nakikita ng third eye mo, ay yun ay totoo. At pwede din kasing lansihin o gumawa ng deceit kasi ang evil forces ni, di ba? Na basta. And paano lang kasi ang mga evil forces. So, at kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung sense mo, kung ano yung pakiramdam mo, kung ano yung mga nasasagap ng intuition mo, sabihin na natin ganun, o pakiramdam mo, extraordinary senses mo, yun ay totoo. Yun ang totoo. So, ano pa? You're stable, grounded, and secured right now, no? And practical, and pag mga ganito, makapag-start ka ng business eh. Bakit? Stable, secured, practical. Makaisip ka ng mga practical na
gagawin, no? Na pwede mong i-put up na negosyo or simula na pagkakitaan o pangkabuhayan. Kasi pag mga ganito, gumagana yung utak mo, matalino, matalino ka mag-isip practical no? So yan, hindi lang more on plano-plano, but you can turn your ideas, your plans into reality. You can also put it into action, okay? So yan, and ito, you offer a helping hand. Saan? Siguro sa mga victim, sa mga kawawa, sa mga kailangang tulungan, no? And you are so soft-hearted, kind-hearted. Maano kayo, mabait, no? Parang soft color, light blue. Parang loving, no? Parang calm. And calm na you offer help, tulong, no? Yan, ganyan ka. Walang masama dyan. Ang masama ay yung mag-take advantage ka ng iyong kapwa o mga magsinungaling ka at gumawa ng deceit and scheme or evil. Di ba yun ang masama? So, ito ang pagtulong na pag-offer ng tulong yan ay kabutihan yan siya, no? Ay, kind-hearted ka kasi empathetic ka Para nakaramdam ka ng emosyon pag may mga kawawa, gano'n na naawa ka. Yan. You're a loving person. Actually, merong gumagawa ng deceit dito na naliwanagan, naklaruhan siya guys, naka-recover na siya sa sadness, or parang kung hindi man gumagawa ng deceit, gumagawa nga siya ng deceit, meron siyang sinisend sa'yo sinusuyo kanya ng spell. Meron siya sinusuyo sa'yo na spell. Parang kinukumbinsi ka niya sinisindan ka niya ng spell para kumbinsin ka na, kunwari, gusto niyang ito ang sabihin mo, no? So, sinda ka niya ng spell para sabihin mo yun, o kaya gawin mo yung will niya, no? May spell. So, yan ay, hindi yan siya sa side ng God, yung ganyan. Kasi yan ang kanyang gawain. Pwede siya magbago. Oo. Pwede siya magbago kung gustuhin niya. Pero, hanggat ganyan ang kanyang gawain, hindi yan siya sa side ng light, hindi yan siya sa side ng God. Kasi yung kinikiri niya yung mission, yung ginagawa niya, yung inutos sa kanya ng fallen angel, yung pinapagawa ng fallen angel sa kanya, sa kadiliman, no? So, ayan, naklaruhan daw siya, nakarecover na siya sa sadness, kalungkutan. Hindi siya sasaya, hindi siya nagre-rejoice. Hindi siya nagtagumpay sa spell niya, sa deceit niya. Kahit anong sent niya sa'yo na courageous and brave, na immature siya na mag-sent na spell sa'yo, hindi siya nagtagumpay, okay? Kasi kompleto na din ang depensa at protection mo siguro yung nilagay. Yung nilagay ng God sa iyo na defense at protection. So, galing sa God yung defense at protection. Hindi ikaw naglagay ng sarili mo. Ganon. Galing sa God. Ang defense at protection na yan. So, ito ay collective reading. Take only kung ano yung makaresonate sa inyo. O kung sino-sino man ang makaresonate, okay? Kasi collective ito It depends sa God kung sino ang kanyang kuhaan ng energy, o kung sino-sino man ang kuhaan niya ng energy, o kung sino man ang kuhaan niya ng energy. Yan. So, magtaka kayo bakit, no? Ano yung iba na, special naman God yung pinapag-guide niya. Alang-alaman sa lang mapag-guide sa evil forces. God is everywhere, di ba?
At ito ay mission ko to guys, sa mga nagtataka dyan. Mission ko kasi ito na mag-guide, mag-warning, mag-correction, mag-reveal ng truth. So isa to sa way, no, para maipahatid yung messages ng God. Because I am the scribe of God, no. Hindi naman kailangan na maging pare ka para maging scribe ka. Okay? God na ang nagtatalaga ng mga scribe kung sino ang maging scribe niya. Okay? So ganun. Ayaw ko nang pabain pa. Basta ganun siya. Okay? Ayan siya guys. So, hindi ka nagtagumpay, masaya. Hindi siya nagtagumpay, no? Hindi siya nagtagumpay. May ngayong ano kasi dito sa kapitbahay. Hindi siya nagtagumpay guys sa mga deceit niya ang ginagawa, which is mga spell, mga ganyan, ano pa yung mga deceit niya. Hindi ka naging defensive. Kasi siguro sinesend siya sa'yo na maging defensive ka. Deceit nga eh. May masamang intention yan. May plano yan kung bakit gusto niya maging defensive ka. Sisirain niya kasi yung incredibility mo. Manipulahin niya nga isipan mo ng spell eh, para maging defensive ka, para masama ang tingin ng mga tao sa'yo. Ganun siguro. Or kung ano pa, no, ang rason yan kung bakit gusto niya maging defensive ka. Instead, masiyahin ka, positive, parang bold and daring, no? Nagtagumpay ka, ikaw ang nagtagumpay, na ikaw ang nag-succeed over sa kanyang mga deceit o sa mga deceit na ginagawa nila against you. Yan. Magiging ganto na ang buhay mo. Magiging baliktad guys. Yung ito nagsisend na to, hindi na siya defensive. Kaya ayan o, hindi siya naging defensive. Ito. Hindi siya naging defensive, hindi na siya defensive. Love spell pala itong sinisend niya guys. Kailangan ko talaga i-clarify. Pa-clarify sa agad ko ano ibig sabihin dito. So yan. Yung person na to, ginagawan kanya ng love spell. Sinisendan kanya ng love spell. Love spell pa itong sinisend niya sa'yo. Okay? And then, maingay pati yung kapitbahay. Hindi ako mapag-focus. Oh my gosh, maingay yung kanilang music. So, pero sa'yo tong sun energy na positive and nag-succeed ka, no, over sa kanyang deceit na kahit anong send niya sa'yo ng love spell ay hindi ka naapektuhan, no, matagumpay ka and positive and protected ng parang sun, so liwanag, no. So, see, kasi may depensa ka eh, and protection ng God eh. You remain positive, hindi naapektuhan o hindi natatablan ng kanyang mga love spells. Ayan. At yung depensa at protection yan, galing yan siya sa God, ha? Okay. So, yan. Ito naman, so, that's why magiging kumpleto na yung buhay mo. Clarify ko muna. Magiging kumpleto ng buhay mo, maging prosperous, of course, kasi Ten of Pentacles. So, see, maging masagana, no, kung in Tagalog pa, and dadami na yung pera, lalo at pag-iba na yung taon. Baka blessed ka na talaga next year. At maging boss
o may authority, may yung nagkakaman, or baka magkaroon ka ng business, or strong na yung personality mo, strong na yung mind mo, hindi na nila ma-manipulate. Hindi ka na din ma-stagnant. You will be a risk taker na, and you will take a leap of faith, or pwede din you will start the journey. So mag-umpisa ka ng journey, at mukhang ang journey na to collaboration na daw. So merong collaboration, meron kang ka-team or may ka-collaborate ka. Yan ang umpisan mo. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. So yan. Ito yung mangyayari sa collaboration, okay? Tinanong ko ano mangyayari sa collaboration. There's union. Siyempre, kailangan nyo may-unite, magsama para magkaroon ng collaboration sa inyo. Pwedeng grupo kayo, or pwedeng isang person lang, o pwedeng person mo na meant na ma-unite kayong dalawa, pwedeng ganun. Na powerful ang body and mind nyo. Ganon. Sa mga gagawin ninyo, meron kayo niyang mission from God. Hindi mission galing sa tao, o hindi galing sa fallen angel. Of course, yung collaboration yan, mission from God. Ito ang gagawin nyo. Maging scribe kayo. Yan ang gagawin niyo. Yung scribe. Alam niyo, yung scribe, connected yan siya sa God. Gaya ko. So madaming paraan ng God para maibigay niyo yung mensahe niyo sa mga tao. And through scribe, kasi yung scribe ay interpreter ng God, yan siya. Yan ang mediator between God and humans. Yan ang connected sa God. Yan ang scribe. Kagaya kay maingay yung kapitbahay. Maingay nung sound nila. Ano siya, yung kagaya kay scribe Enoch. Scribe Enoch. Yun ang isang scribe. Ang alam mo si Enoch, naging siya si Metatron. Based sa napanood ko sa YouTube. Ewan ko lang kung totoo. Hindi daw niya ginawa na si Archangel Metatron si Enoch Hindi. Baka sabi-sabi lang siguro daw, no? Baka sabi-sabi lang ng mga tao yun. Kasi madami kasing gumagawa din ng kwento. May dagdag, may bawas. Si Enoch, alam niyo si Prophet Enoch o si Scribe Enoch, dati na talagang si Metatron yan. Yun daw. Dati na yung anghel sa langit, tapos binaba dito sa lupa. Parang kagaya kay Jesus Christ. Meron kasi yan dito mga sinusubo talaga para magturo sa mga tao eh. Dati na yan siyang dati na daw yan siyang, kasi, pagka, kasi sa mga social media, o mga haka-haka na ng mga tao ay, guys, kumbaga yung kwento kasi minsan ng mga tao may bawas, may dagdag, di ba? Kaya hindi din reliable talaga. So based sa guidance dito ng God, ay si Enoch, dati na talagang si Metatron yan, Archangel Metatron, tapos sinend siya dito ng God, syempre pinanganak bilang taon, para magturo, mag-teaching at mangaral at magbigay ng warning sa mga tao nung panahon ng mga Nephilim, di ba? Yun, siya ang scribe ng God, pero bumalik siya sa langit. O namatay ba yun? Ewan ko namatay ba siya. Basta bumalik siya sa langit, guys. Bumalik siya sa pagiging Metatron. Bumalik siya sa pagiging Archangel Metatron. Dati na talaga siyang anghel.
Yan. Kasi may mga, katulad nung dalawang saksi, di ba, ipapadala ng God dito at mayroon pang iba na sugo din. Sugo yun yung dalawang saksi. Yung sinusugo galing sa langit, yun ang tinatawag na sugo. Pinapadala dito, syempre ipanganak bilang tao. No, isa na ako doon. Kasi sinabi yan sa akin ng God, hindi lang na through tarot reading ha, kundi sa vision yan guys, at bata pa talaga ako. May nagkakaroon ako ng vision. Pinapakitaan ako ng ganung vision. May mga sinasabi siya at pinapakita sa vision ko. Tapos may liwanag pa yan sa ulo ko na nakita ko sa anino ng tuwing umaga, tuwing dumadaan ako sa may kalsada doon sa may Mapalayan banda. Nakasakay ako ng single. Nakikita ko may maliwanag talaga sa ulo ko nakapaikot ba. Ganon. Parang as in naliwanag. Kita niyo yung dilaw. Pero maliwanag siya na but mga high school ata ako noon. Elementary. Araw-araw yung tinitingnan ko, nagtataka ako, ba't may nakalpaikot sa ulo ko na liwanag? Kakaiba yung ulo ko, sabi ko. Baka may lana, hindi naman ako naglagay ng lana. At naka-refleksyon ng lana. Pero araw-araw hindi naman ako naglalagay ng lana shampoo nga lang wala pang conditioner. Hindi ako nagko-conditioner nun. Siyempre, nagtitipid ba? Hindi naman ata kailangan nun. Sinanay lang nagko-conditioner. Kahit mangingi ako ng piso nun, kahit madami yung piso sa may lagay ng bariyahan niya. Kasi nagdinegosyo yun. Basta may nagdinegosyo yun doon dati. Hindi niya ako bibigyan ng piso kaya ginagawa ko. Pag binibigyan ako ng pera, minsan nagtitinda ako ng biyapas sa eskwelahan. Tapos, gumagawa ko ng rice candy. Tapos yun ang nilalako ko doon sa amin. Ganun. Pag mangga, nangingi ako ng mangga. Pagka yung magdugos ng mangga. Tapos tintinda ko sa kalsada. sa harap ng gate namin. May bili din sila. Yung iba nagreklamo. Ano ba to? Ba't may halong pangit man to? May halong yung may mga basag kasi iba. Naluhaan ko. Inaluan ko. Sabi ko, ganyan talaga yan Pero binibili din nila. Naubos naman. Bata pa talaga, negosyo na talaga ako. Kasi gumagaya ako sa lola ko, sa lolo ko Nanay ko, nagninegosyo sila. Pero hindi lang malaking negosyo. Mga tinda-tinda. Ganun. Kaya, nasanay ako. So, yan. Kasi yun naman ang kinalakihan ko Yun yung pinangbubuhay ng lula at lolo ko sa akin sa amin. Yung pagtinda-tinda nila sa palengke ng mga prutas, gulay, may bulaklak pa minsan. So, yan guys. Ano pala talaga si Archangel Metatron? Dati na talaga siyang anghel. Hindi siya yung tao na ginawang anghel. Kundi dati na talaga anghel siya. Na nung sa vision niya, dinala siya ng dalawang anghel doon. Sa langit. Sa Book of Enoch ba yun? Nakasulat. Basta, nasa YouTube din napanood ko yun. Isa din pala siya sa mga anghel doon. Nakita niya na isa din pala siya sa mga anghel doon. Nung nandun na siya sa langit. Nag-transform siya sa pagiging anghel. Isa pala siya sa mga anghel doon. Kasi pagka tao ka dito, mawala yung memorya mo Kung ano ka doon sa langit Papakita lang yan sa'yo, i-reveal ng God pagka nagkakaroon ka ng vision, doon niya i-reveal yun. Kagaya sa akin, sa vision ko na-reveal niya At yung sabi nga niya, madami nga akong Basta, isa din na nag-reveal sa akin. Pati yung pagbaba ko. Basta ganun, baba ko galing sa langit kasi may mission ako Puting-puting ako Tapos, puti din buko. Slim yung katawan ko. Mahaba ng talampakan, puti yung pakpak, ganun. Siya din nag-reveal sa akin na galing ako sa langit. Pag sinabi ko pa sa inyo yung iba, baka hindi na kayo maniwala. Kasi, basta. So, ayan.
So yan siya guys. Weird siya sa mga hindi sanay sa mga ganyan. So, ganun yun. Pagka kita nyo si Enoch, nagkakaroon ng vision. Dinala siya doon, pinakita sa kanya na isa din pala siya doon. Di ba? Yan ang isa din pala siya sa mga anghel. Kasi pinadala pala siya ng God. Tapos, syempre, namamatay, bumalik na siya doon. Si Archangel Metatron talaga yun. Pero hindi siya tao na ginawang si Metatron na, kundi dati na talaga siyang si Archangel Metatron, tapos pinadala dito, pinanganak bilang tao, naging si Enoch, scribe o prophet Enoch. Kaya nga scribe siya, connected siya sa God kasi nga galing naman siya sa langit celestial being siya dati na siyang anghel. Tapos namatay, syempre. O namatay ba yun? Basta bumalik siya sa langit kasi celestial being naman ng kanyang origin. Yan. Di ba? So, sa mga hindi nagkakaroon ng vision, okay, magtampo. No? Except nyo na lang na kung ano kayo. No? Hindi kasi lahat ay pare-pareho. Talaga meron lang dito mga pinapadala. Kasi may mga mission yan siya, guys. No? Hindi nyo naman mapalitan o mabago ang inyong origin kung hindi kayo celestial being. No? Ganun talaga yun. At kaya lang naman pinapadala dito yung mga naging tao kasi may mga mission yan. No? Kakaya nito, mag-inscribe na kayong dalawa ng person mo. No? Itong, kung sino man kinuhaan ng dito ng reading. Basta mag-inscribe kayo. Yan ang gagawin ninyong dalawa. There's collaboration sa inyong dalawa. Mag-inscribe kayo. Yan. Importante mabuti, maging mabait, huwag pairalin yung kasakiman, huwag maging greedy, huwag maging inggitira. Huwag maging inggitiro kung sila kayo. Huwag maging evil, play na maging righteous. Bakit? Para masave ang soul kasi matinding parusa dun sa kabilang buhay sa impyerno. Kaya mas maigi talaga, mas mainam ang maging righteous, ang maging piliin ang maging mabuting tao. Huwag maging inggitira, huwag maging inggitiro. Huwag mo ma-deceit and scheme or like witchcraft or deceit and scheme o pa mga evil. Huwag magsinungaling. Kasi yan ay paparusahan ng ganun sa impyerno ang mga ganun ang gawain. So, pagbago, change your heart. No? So, yan. So, ano ang next na mangyari sa buhay mo? Child. So, magkakaanak ka. Pwede magkaanak kaya? Pa-clarify natin. Oo, hindi. Makakasalubong ka ng bata. Makakasalubong ka ng bata. Anghel na yung bata na yan. Na nagkunwaring tao. Kasi may mga ganun nga. Baka hindi ninyo alam, minsan yung mapulubi, humingi sa inyo ng pagkain. Yun pala kay anghel pala. Parang tinetest kayo kung mabusilak mang inyong puso, kumawain ba kayo? Di ba? Ganun. O kaya, minsan pwedeng yung aso na nagugutom, pumunta sa bahay ninyo at nangingi ng pagkain, pakainin nyo. Kasi pagka tinulungan yan, baka hindi lang may blessing, kundi sa akin may blessing o wala, basta nagugutom, papakainin ko, basta mayroon akong pampapakain. Ganun. Kasi dahil sa awa, hindi dahil sa gusto ko ng blessing. Hindi dahil sa blessing na hinangad ko, kundi dahil sa awa, naawa ako, ganun ako eh. Meron dito na nagpa-adapt, kailan ba yun? Matagal-tagal na eh. Galisin, payat-payat, siguro sa ibang bahay yun. Sa ibang bahay na aso yun.
Pinapalis ang nanay ko, huwag mo ano yung mahawaan yung ibang mga aso mo dito. Sabi ko, kaya pumunta yan dito kasi para makakain, malagaan. Tapos paalisin mo. Pag pinalis mo, hindi matay yan sa gutom. Yan. Kahit asawa ko pinapalis. Sabi ko, wag. Pinagtatanggol ko kasi nga, payat na nga nagugutom Tapos paalisin mo pa. Binilang ko na lang ng gamot sa galis. Pero, nako guys, nung pangalawang bili ko ata, ng gamot sa galis, nagpabayan ako. Nawala siya guys. Biglang nawala. Nahanap ko pa, tinawag ko, wala na. Ang dami pa naman biniling gamot niya sa galis. Sinaubusan. Anghel daw yan. Yung darating na bata na yan. Ay, nakasalubong ka ng bata na yun pala anghel yan siya guys. So, merong mga manlilito, mandidistract, na gusto ng new beginning with you, no? Na gustong magtagumpay, na makarelasyon ka sa mga opsyon. Siguro ito, na gusto ng new beginning with you. Gusto kang makarelasyon. Gusto kang i-message, kontakin ka, pero yan ay mga alam ba? Hindi naman siya distraction, no? Yan na yung malito ka sa kanila kung sino ang the one. Siguro marami yan. Mamili ka sa kanila. Yung iba dyan ay picky, huwad. No? So, yung isa dyan yan ang tunay. Like, sinent ng God sa'yo. Yan. Yan na yun. At yun na siguro magkakaroon ng collaboration sa inyo. Ewan ko lang kung magkaroon ng relationship. Pero, di ba, intention nyo magkaroon ng new beginning sa inyo? So, yan. Ito na lamang for collective reading.